Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Mukhang ito po yung pinakarason kung bakit gigil na gigil po sila na ma-impeach si Vice President Sara, sirain ang mga Duterte dahil sa kabila po ng kanilang mga propaganda ay hindi po sila nagtatagumpay. Mantakin nyo ha, bumabayad po sila ng mainstream media, bumabayad po sila ng mga troll farm para atakihin po ang pamilya Duterte. Siyempre, yung sinisentruhan nila ngayon ay ang ating Vice Presidente na patuloy na tumataas yung ratings. At yung kakapasok lang na panibagong survey para sa mga senador, lumalabas po mga kababayan na nangunguna po itong si Mayor Baste. At syempre, hindi lang po si Mayor Baste, yung kasama sa listahan na pasok sa mga senatorial candidate. Pasok din po yung kanyang kapatid na ngayon ay si Congressman Pulong Duterte. At alam niyo po ba, mga kababayan, sa hindi pa nakapanood ng mga unang upload po natin, si Congressman Pulong Duterte ngayon ay ang mukhang tina-target. Ngayon, napakarami pong mga Dabaweños at hindi lang taga Davao ha. May mga galing pa sa ibang parte ng Mindanao at Visayas na naglipad ng Davao upang sumama sa pagbabantay sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Dahil may iwan in po nga na di umano'y papasukin ito ng tinawag na matibay ang bagong asong ulol ng pamilya Marcos na sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. So wala si Congressman Pulong ngayon sa Pilipinas. Nasa dahig po siya sa pagpapatuloy ng kanyang kumbaga torno niya ngayon, tukay niya ngayon na magbisita para kay Tatay Digong, pero ang kanyang bahay ay tina-target na pasukin. At hindi lang po yung bahay ni Congressman Pulong, eh. Sa Davao, ika nga 'no, marami silang tina-target at ito, sabi nga ni Boss Dada, "Hoy, tigilan niyo ang QOGC, umaaligid na naman kayo. Nandito ako ngayon, huwag kayong magkakamali, dadaganan ko kayo, promise. Dadaganan ko kayo, promise." So, yan po sinasabi ni Boss Dada. So, si Boss Dada is nasa QOGC pala ngayon at sinasabi niya nga na siya mismo nakita niya yung umaali-aligid sa compound ng QGC. At alam mo, ito rin yung simula nung araw na pinasok ang QGC. Una, isang patrol car lang, dalawa, tatlo, may mga private car, hanggang sumugod po yung napakarami, ilang batalyong mga pulis sa loob ng QGC. And again, mga kababayan po natin, mukhang ito po yung mga nakikita nating dahilan. So gusto nila sirain yung imahe ng mga Duterte dahil pasok po sa Magic 12, mantakin mo ha. Napakaraming mga lalaking pamilya diyan, mga veterano at talagang maingay po sa politika. Maingay 'no, sa paninira sa mga Duterte at ginagamit ang simbahan para sila ay makilala, para sila ay makakuha ng spot sa top 12 sa mga survey. Pero mantakin niyo ha, itong mga Duterte, mga kababayan po natin, hindi naman nag-iingay niyan, napakasimpleng tao lang. Pero kung titingnan mo, bakit pasok sila sa mga pinagpipilian at yung mga top na gustong maihalal ng taong bayan? Dahil nakita nga po kung gaano kaganda ang ginawa ng kanilang ama. Si Vice President Sara, kaliwat kanan po yung paninira sa kanya. Impeachment, of course, ang allegation ay corruption. Kaso ang problema, sa mga nag-aakusa kasi dito sa mga Duterte, ito personal ko na opinion, wala po silang hawak na ebidensya nga. Wala silang maipe-present. Kapag sila ay tinatanong sa mga mainstream media, wala silang maipapakita. Nag-aangang. So, and hindi nila maibigay kung ano yung mga sinasabi nilang ebidensya at o kung ano yung mga violation ng ating Vice Presidente. Eh, ang taong bayan na nakakapanood, ang taong bayan na nakakarinig, eh, lalong pinagkakatiwalaan yung mga Duterte dahil mismo 'no, ordinaryong Pilipino ay nababasa na talagang wala po silang sapat na mga ebidensya, wala silang sapat na basehan sa kanilang mga akusasyon. Ito akusasyon nila na drogista daw, protector daw ng mga drogista itong pamilya Duterte, magnanakaw daw, kriminal daw. Pero mantakin niyo ha, hanggang ngayon wala po silang napatunayan ni isa sa kanilang mga inaakusa sa mga Duterte. At unang-una, kung may magpapatunay na korap, sindikato, magnanakaw, sinungaling ang pamilya Duterte, dapat yung mga taga Davao. Kasi ilang dekada na po sila.
na nagsiservisyo diyan. Palitan lang kay President Duterte, VP Sara, Congressman Pulong, now Mayor Baste, and yung mga anak pa ni Congressman Pulong. Ngayon nakaupo. Mantakin nyo ha, ganun pa rin yung pagmamahal ng mga taga Davao. Again, kung ang isang pamilya ay corrupt, malalaman mo yan sa mga lokal talaga. Sila yung magsasalita. Pero dito, mga kababayan po natin, makikita mo na talagang gaano kamahal ng mga Duterte, gaano kamahal ng mga Pilipino sa Davao ang Duterte. Nakita nyo naman tuwing nagkakaroon ng rally, tuwing may celebration para kay Tatay Digong, may mga panawagan na pabalikin siya sa Pilipinas. Nakaraan lang yung birthday niya. Nakita natin kung gaano karami ang tao na pumunta, nakiisa sa programa. Dahil yan sa magandang ginawa ng mga Duterte. Kaya, tingnan mo ngayon, yung mga Pilipino, kung gaano sila kauhaw na magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng presidente na probinsyano, pero may tapang, may paninindigan, gano'n na naman ngayon yung nangyayari. Bumalik na naman yung uhaw ng mga Pilipino na sana po maibalik yung may tapang, may malasakit, may kamay na bakal, may paninindigan, lalo na po sa foreign policy natin na presidente. Tingnan mo yan, VP Sara yung number 1. Ito ipi-play natin yung mga video, mga kababayan, na patunay na kahit anong paninira nila, Pilipinas ay Duterte pa rin. Ito ipapalabas natin yung mga survey na nakukuha ng ating mga kababayan. BBM? Bakit BBM, sir? Wala nagagawa eh. Kasi kay Sara, wala namang ano eh. Di mo naman ka-Duterte, di ba? Pilipino lang. Wala man silang ano eh. Evidence eh. Oh, yan po mga kababayan natin. Malinaw na yung mga Pilipino ay nakikita talaga ang katotohanan. Hindi po galing sa mainstream media, hindi po galing sa vlogger, kundi mismo sa kanilang ginagawang hearing na didiscover ng mga ordinaryong Pilipino na talagang sinungaling ang mga allegation laban kay Bibi Sara. Puro ano lang eh. Sabi-sabi lang eh. Tama. Ayoko na si BBM. Sisi ako, siyang binoto. Grabe. Ay, walang nangyari. Kung mag-alala ate, marami tayo. Lumalala ang bansa, di ba? Unang-una, nawala yung kaban ng bayan. Tama. O paano ng mamamayan, di ba? Kasi ang magpe-presidente dapat may pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Iyon, kung bakit uhaw na uhaw ngayon ang sambayan ng Pilipino sa pagbabalik ng lideratong Duterte. Dapat ganun. Hindi eh. Di ba? Si Bongbong. Bakit? Wala naman kasi siyang nagawa eh. Naghihirap katulad niya ngayon. Ang dami na ngayong nakataas na bilihin. Ayun, dapat siyang matanggal. Ay, Bongbong. Siyempre, droga, krimen, hindi lang bilihin po. At siyempre, kawalan ng aksyon sa krisis ngayon. Wala namang ginawa si Bongbong eh. Tama Taas din naman. lang niya lahat ng bilihin. Tapos corrupt. Bongbong. Wala naman nangyayari kasi sa ano eh, sa Pilipinas. Tao ang naghihirap eh. Si Bongbong Marcos. O, tingnan niyo mga kababayan po natin. Hindi naman galing sa atin yan. Kasi sinasabi nila, bias ka kasi Duterte vlogger ka. Pero ito pakinggan nyo. Galing mismo yan sa ordinaryong Pilipino na lumalabas sa Kalye Survey. Ito, survey talaga ito galing sa direct sa taong bayan. Walang bayad, no? Walang kung ano-ano mang paligoy-ligoy, walang anong drama. Ang tanong, sino gusto ma-impeach at bakit? Halatang-halata yung corruption niya, buong Yes, of buong course. administrasyon niya. Klarong-klaro na. Tapos bakit si Sara Duterte ang i-impeach samantalang cleared na siya sa kuwa? Yes, BBM. tama ate, galing. I like Sara. The best president. Siya ang nakakatulong dito sa Pilipinas. Totoo naman, mga kababayan natin, mantakin mo. Vice Presidente, ginigipit ang budget. Pero pagdating ng kalamidad, nauuna sa pagresponde. Ginigipit pa yan. At yung kanyang mga programa na talagang kaya pang budgetan, pinagpapatuloy niya. Yan o, yung libreng sakay, napakalaking tulong ngayon sa krisis. Kasi ito, wala nang nangyayari yan. Puro kurakot ang mga tauhan niya. Yan ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Kaya grabe yung tiwala ng taong bayan ngayon sa mga Duterte. Number 1, si Baste sa survey. Pampito, si Congressman Pulong. Si BP Sara, wala makakatalo sa survey. Kahit bayad pa or may commission ano pa yan, yung mga survey. Si Sara pa rin yung nangunguna. Kasi naniniwala ang taong bayan na tanging si Sara lang o Vice President Sara Duterte ang maging presidente na kayang ipakulong ang mga korap. The rest, wala yan. Si Marcos,
Kasi sa lahat ng nakikita natin sa sa FB, kung saan-saan man sa Versional, hindi maganda talaga yung pagkakaano niya dito sa buong Pilipinas. Kahit na taga Norte ako, siyempre ito. Alam niya rin sagot dyan sa tanong niya eh. Nakikita naman natin. Wala lang akong malita. Pero marami malita dyan. Nagtitinda, Yan naman pati mga taga-norte. di ba? Oh, yun lang. Ang ibig ko sabihin. Di ba? Si Bumbong. Wala naman siya nagagawa sa bayan natin eh. Puro lang pahirap. Ito ano salamin. Pataas ng pataas yung sa kanya eh. Yung mga gas. Hindi naman tayo basta ito dapat. Ay si Bongbong. Bakit? Aba, kita nyo naman halatang halata na sa plant control Siyempre dapat, di ba, taas sa mga rudo o ano pa. Dapat sa presidente kailangan, kaya niya kontrolin. Ay, hindi naman Yan po, malinaw ang sagot ng taong bayan. Sino ang dapat ma-impeach at sino dapat ang maging presidente? Si Bongbong po, yung kanilang sinasabing dapat ay ma-impeach na. Yan, malinaw galing sa taong bayan. At si Sara Duterte, ang gusto nilang maging presidente para mapakulong yung mga korap at masolusyonan yung mga problema sa ating bansa. Bigat na po yung taong bayan sa pasanin na ginagawa ni Bongbong Marcos. Samantala sila, relax lang, pabiyahe-biyahe, pa-travel-travel, baka bakasyon, pasingot-singot, parte-parte sa Malacanang, duran-duran. So yan lang ang kanilang ginagawa. Every Saturday, may pa-party-party sa Malacanang. Yung kanyang asawa, milyon ang ginagastos. Ngayon si Sara gusto nila ma-impeach. Gamit na naman ang pera ng taong bayan. Pangalawa na po yun, mga kababayan. Pinakulong nila si President Duterte gamit ang pera ng taong bayan. At hanggang ngayon, gamit pa rin ang pera ng taong bayan na binabayad sa ICC para patuloy na ipapakulong yung dating presidente natin. Na siya lang, yung tanging presidente na talagang ginawang mapayapa, ginawang safe yung ating bansa. Ngayon, tingnan mo ha, trending na trending ngayon itong bata na 5 years old. Nilaslas ang liig. Mantakin mo, kung sa panahon niya ni President Duterte, hindi ko lang alam kung mabubuhay pa yung naglaslas ng liig na yan. Ngayon, ganyan na po kalakas ng loob ng mga kriminal. Mangud up at kung ano-ano pa, no? Dahil sila po ay sabog na sabog. Kaya Duterte pa rin talaga ang sinisigaw ng taong bayan at gusto nila na ma-impeach si Bongbong Marcos. Maraming salamat at syempre huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow, mag-subscribe dito po sa ating mga social media account. Maraming salamat.